Hawak ko ang maliit na sapatos para sa baby namin. Pero ang natanggap ko sa harap ng lahat ng investors ay ang divorce papers at sumpa na wala akong kwentang asawa. Isadora Manalo to. Hindi ka na kailangan sa pamilyang ito. Masyado kang ambisyosa para sa isang babaeng hindi man lang makapagbigay ng tagapagmana. Ang boses ng biyenan kong si Doña Consuelo ay parang latigo na humahampas sa katahimikan ng Grand Ballroom ng hotel sa Makati. Ang bawat salita ay may kasamang matatalim na tingin mula sa mga investors at board members na dati ay tinitingala ako bilang isa sa pinakamahusay na cardiologist sa bansa. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Hawak-hawak ko sa loob ng aking clutch bag ang maliit na puting sapatos na kakabili ko lang kaninang umaga. Pagkatapos ng 10 taon ng paghihintay sa wakas ay positibo na ang pregnancy test ko. 6 na linggo. Iyon ang regalong nais kong ialay kay Enzo ngayong gabi, ang ating ika-10 anibersaryo. Ngunit habang nakatayo ako sa harap ng entablado, nakita ko si Enzo, ang asawa kong pinagpaguran kong suportahan sa loob ng 1 dekada. Nakapulupot ang kamay niya sa baywang ni Bianca, ang aming public relations manager. Isadora, pirmahan mo na ang papeles? Handa na ang lahat para sa pagsasama namin ni Bianca at sa anak naming darating, madiing sabi ni Enzo. Tumingin siya sa akin na parang isa lamang akong abalang insekto na kailangang alisin sa kanyang landas. Anak, pabulong kong tanong. Ang pagkabigla ay humahalinhin sa matinding sakit sa aking dibdib. Enzo, mag-uusap tayo pagkatapos ng event na ito. Hindi ito ang lugar. Huwag mo akong utusan, sigaw ni Enzo. Dahilan, para magkaroon ng bulungan sa loob ng ballroom, Bianca is already 3 months pregnant. Higit pa sa kaya mong ibigay, hindi ka lang baog. Isadora, isa ka pang magnanakaw. Alam namin ang tungkol sa mga maling transaksyon sa accounts ng hospital. You're finished. Nanlaki ang aking mga mata. Magnanakaw ako na nagpuyat sa bawat shift para mapunan ang utang ng kanyang mga klinika. Ako na nagbenta ng mga personal na alahas para lang hindi bumagsak ang kumpanya ng kanyang pamilya. Hindi totoo yan, Enzo. Alam mo ang totoo, security, tawag ni Doña Consuelo. Bago pa man ako makapagsalita, 2 malalaking lalaki ang lumapit sa akin. Hinablot nila ang aking braso. Sa gitna ng pagpupumigla, as nalaglag ang clutch bag ko. Lumabas ang maliit na sapatos na puti. Naggulong ito sa paanan ni Bianca. Pinulot niya ito, tiningnan ng may pang-uuyam at dahan-dahang inapakan sa harap ng lahat. Dumi na parang ikaw bulong ni Bianca nang dumaan sila sa tabi ko habang kinakaladkad ako ng mga guard palabas ng hotel. Ang bawat hakbang palabas ay parang paghila sa aking kaluluwa. Ang ingay ng mga tao, ang mga flash ng camera, at ang malamig na hangin ng Makati ay sumasaksi sa aking pagbagsak. Nang itapon nila ako sa gilid ng kalsada, napaupo ako sa basang semento. Hawak ko ang aking tiyan. Doon sa ilalim ng aking mga palad ay may isang munting buhay na hindi nila alam. Sila ang nagtulak sa akin. Palabas sila ang humamak sa dangal ko at sila ang pumatay sa tiwalang iningatan ko ng 10 taon. Ngunit habang umiiyak ako sa gitna ng kadiliman, isang matinding galit ang nagsimulang mag-alab sa aking sistema. Hindi ako basta-basta susuko. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa anak na ang tanging kasalanan ay ang maging bunga ng isang pag-ibig na naging sumpa. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking coat. May isang message mula sa aking bank app. Account status, frozen. Sinubukan kong i-access ang portal ng hospital. Access denied. Lahat ay kinuha nila. Pero hindi nila kinuha ang utak ko. Ang mga sikretong alam ko at ang mga ebiden siyang unti-unti ko nang nabubuo sa aking isipan. Ipapamuha ko sa inyo, bulong ko sa hangin, habang pinupunasan ng aking mga luha na ang babaeng tinapakan ninyo ang siya ring magiging dahilan ng inyong pagkawasak. Tumayo ako kahit na nangkinginig ang aking mga tuhod. Kailangan kong makalayo. Kailangan kong mabuhay. Ang buhay ko ay hindi magtatapos sa semento ng Makati.
Ito ay magsisimula sa paghihigante. Ang ulan sa Batangas ay hindi kasing kinang ng mga ilaw sa Makati. Dito ang tanging naririnig ko ay ang lagaslas ng dagat at ang boses ng aking tiyahin na si Tita Mercy. Pagkalipas ng 3 araw mula nang itaboy ako ng mga Manaloto, narito ako nakatago sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy malayo sa marangyang buhay na aking kinagisan. Dory, kumain ka na. Kailangan mo ang lakas para sa bata malambot, nasabi ni Tita Mercy habang inilalapag ang isang mangkok ng mainit na sabaw sa lamesa. Tinitigan ko ang aking tiyan. Hanggang ngayon parang hindi pa rin nagsisink in sa akin ang lahat. Ang asawang aking pinagsilbihan sa loob ng 10 taon, ang biyanang itinuring kong sariling ina at ang pangarap na binuo namin lahat ay naglaho sa loob ng isang gabi. Tita, paano kung hanapin nila ako? Tanong ko habang nanginginig ang aking mga kamay. Huwag kang matakot. Walang maghahanap sa'yo rito sa probinsya. Ang akala nila isa ka lang talunang doktor na nagtatago sa kahihiyan. Gamitin mo ang pananahimik na yon bilang sandata, sagot niya. Tama siya. Ang kahihiyan niya ang pinakamalakas na dahilan para hindi na ako balikan ng mga Manaloto. Para sa kanila, wala na akong halaga. Isang baog na babae na akala nila ay tuluyan ng mawawala sa mapa. Ngunit nagkakamali sila. Bago ako umalis ng Manila, may ginawa akong isang bagay na hindi nila inaasahan. Habang ginagamit ni Enzo ang aking digital signature para sa kanyang mga peking transaksyon, palihim kong nakopy ang lahat ng encrypted files mula sa server ng hospital at inilipat ito sa isang cloud storage na nakatago sa ilalim ng pangalan ng aking yumaong ama. Binuksan ko ang aking lumang laptop. Habang naglo-load ang mga files, unti-unting lumabas ang katotohanan. Ang mga medical na kagamitan na binili ni Enzo ay galing sa isang black market supplier sa ibang bansa. Mura sira at mapanganib. Bawat pirma niya sa mga dokumentong yon ay isang patunay ng fraud. At ang mas masakit, ang pera na dapat ay para sa pagpapalawak ng cardiology department ay ginamit niya para pundohan ang luho ni Bianca at ang pagbili ng mga mamahaling condo units. Enzo, hindi mo alam ang sinimulan mo bulong ko sa aking sarili. Sa bawat file na nababasa ko, nababawasan ang sakit sa aking puso at napapalitan ng malamig na determinasyon. Hindi na ako ang Dory na nagluluto ng almusal niya tuwing umaga. Hindi na ako ang Dory na tinitiis ang panlalait ng kanyang pamilya para lang sa kapayapaan. Biglang tumunog ang aking cellphone, isang burner phone na binili ko sa palengke. May text galing sa isang private investigator na matagal ko nang binabayaran para mag-monitor sa mga Manaloto. Ma'am, may inililipat silang malaking halaga ng pera sa isang offshore account. Balak nilang ibenta ang hospital sa isang consortium sa susunod na buwan. Magiging shell company na lang ang Manaloto Medical Center. Napahawak ako sa aking dibdib. Ibebenta nila ang legacy ng aking ama, ang hospital, na ang layunin ay gamutin ang mga nangangailangan, gagawin lang nilang negosyo bago sila tumakas. Hindi ko hahayaan iyon. Tita Mercy, tawag ko. Lumingon ang matanda. Bakit, Dory, hindi ako magtatago rito habang buhay? Kailangan kong bumalik pero hindi bilang asawa ni Enzo. Babalik ako bilang ang taong may hawak ng susi ng kanilang kalayaan o ng kanilang pagbagsak. Tumayo ako at naglakad patungo sa bintana. Tanaw ko ang dagat sa malayo. Ang bawat alon ay parang bawat problemang haharapin ko. Alam kong delikado ito, lalo na't may dinadala akong bata. Pero ang anak ko ang magiging inspirasyon ko para maging matapang. Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog. Sa halip, nagsimula akong gumawa ng listahan ng mga empleyado sa hospital na alam kong tapat pa rin sa prinsipyo ng medisina. Sila ang aking magiging alyado. Pero bago ako makapagsimula, isang tawag ang pumasok sa aking phone. Hindi ito kilalang numero. Sinagot ko ito ng may pag-iingat. Hello? Walang sumagot sa kabilang linya pero naririnig ko ang mabigat na paghinga. Pagkatapos, isang pamilyar na boses ang narinig ko. Dory.
Alam naming nasa Batangas ka. Huwag kang magkakamaling lumaban o baka hindi mo na makita ang liwanag ng araw. Pinatay ko ang tawag. Nanlamig ang aking buong katawan. Hindi lang pala sila masama. Handa rin silang pumatay. Nanatili akong tulala habang hawak ang cellphone na kanina lang ay naghatid ng banta sa buhay ko. Paano nila nalaman na narito ako sa Batangas? Ang tanging nakakaalam lang ng lugar na ito ay ang aking pamilya at si Tita Mercy. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa sanggol sa aking sinapupunan. Ngunit sa halip, nalamunin ng takot, ginamit ko ang utak ng isang doktor. Kung alam na nila kung nasaan ako, ibig sabihin ay binabantayan nila ang bawat galaw ko. At kung natatakot silang lumaban ako, ibig sabihin ay may malaki silang itinatago na maaari kong sirain. Kinaumagahan, nagpasya akong kumilos ng may pag-iingat. Nagsuot ako ng simpleng duster at sombrero upang hindi madaling makilala sa palengke ng Batangas. Doon nakipagkita ako kay Ate Ramos, ang matapat na abogado at matalik na kaibigan ng aking yumaong ama. Tori, nag-alala ako sa iyo, pambungad na sabi ni Ate Ramos nang magkita kami sa isang maliit na kainan sa tabi ng simbahan. Masyadong mapanganib ang ginagawa mo. Si Enzo at ang kanyang pamilya ay may koneksyon sa mga matataas na tao sa Makati. Ate Ramos, hindi ko pwedeng hayaang sirain nila ang pangalan ng ama ko, seryosong sagot ko. Ang Manalo-to Medical Center ay itinayo para sa mga tao, hindi para maging instrumento ng kanilang kasakiman. Inilapap ko sa mesa ang isang flash drive na naglalaman ng mga kopya ng transaksyon ng kumpanya. Ano ito? Tanong ng abogado. Iyan ang mga katibayan na gumagamit si Enzo ng mga sirang aparato mula sa black market. Ang pirma ko na naroon ay peke ginamit nila ang aking digital signature nang walang pahintulot ko habang ako ay abala sa operasyon ng mga pasyente. At may mas malala pa rito panimula ko habang binubuksan ang aking notebook. May isang pasyente noong nakaraang buwan na namatay dahil sa palpak na pacemaker. Ang biktima ay isang mahirap na ama mula sa Tondo. Ginamit nila ang pagkamatay niya para isisi sa akin ang kapabayaan, habang ang totoo ay ang aparato mismo ang may sira. Nanlaki ang mga mata ng lumang abogado. Dori, kung mapapatunayan natin ito, hindi lang matatanggalan ng lisensya si Enzo, makukulong siya. Iyon ang plano ko, malamig kong sabi, pero kailangan ko ang kontrata ng warehouse kung saan nila itinago ang mga lumang kagamitan. Sinasabi sa mga file na ang bodega ay nasa isang liblib na lugar sa Laguna. Hahanapin ko ang kontratang yan, pangako ni Ate Ramos. Ngunit kailangan mong mag-ingat. Ang balita ko, opisyal nang inanunsyo ni Enzo ang kasal nila ni Bianca pagkatapos ng proseso ng inyong kasal. Naramdaman ko ang kaunting kirot sa aking puso, ngunit agad ko itong pinawi. Ang pag-ibig ko kay Enzo ay patay na. Ang natitira na lang ay ang responsibilidad ko sa aking anak at sa mga pasyenteng nalinlang ng kanyang pamilya. Habang naglalakad ako pabalik sa bahay ni Tita Mercy, napansin kong may isang itim na kotse na dahan-dahang sumusunod sa akin mula sa kanto ng palengke. Hindi ito karaniwang sasakyan sa tahimik na bayan ng Batangas. Bumilis ang aking lakad. Pumasok ako sa isang maliit na eskinita na tanging mga lokal lamang ang nakakaalam. Sumiksik ako sa tabi ng isang sari-sari store habang hawak ang aking tiyan. Pinapakiramdaman ang bawat yapak ng taong sumusunod sa akin. Nang dumaan ang isang lalaking naka-jacket at may takib, ang mukha mabilis akong lumiko sa kabilang direksyon at tumakbo patungo sa simbahan. Doon sa loob ng banal na tahanan, nakahanap ako ng panandaliang proteksyon. Naupo ako sa isa sa mga upuan sa likod habang nanginginig ang aking buong katawan. Tumingin ako sa rebulto ng Birheng Maria. Gabayan mo po ako, bulong ko habang umiiyak. Iligtas mo po ang anak ko. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang aking phone. Isang mensahe mula kay Ate Ramos ang lumabas. Dori, may masamang balita. Ang taong namamahala sa warehouse sa Laguna, natagpuan siyang patay kaninang umaga.
Natigilan ako. Ang mga manaloto, hindi na lang sila nandaraya. Nagsisimula na silang pumatay para lang pagtakpan ang kanilang mga kasalanan. Ang balita tungkol sa pagkamatay ng warehouse manager sa Laguna ay naging parang malamig na yelo na dumaloy sa aking mga ugat. Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang kasamaan ni Enzo at ng kanyang ina. Para sa kanila, ang buhay ng tao ay parang isang simpleng numero lang sa kanilang financial ledger na pwedeng burahin kapag naging abala. Dory, hindi ka naligtas, dito nag-aalalang, sabi ni Tita Mercy, habang mabilis na inilalagay ang aking mga damit sa isang lumang maleta. Kung nagawa nilang patayin ang taong may hawak ng sikreto nila, hindi sila magdadalawang isip na gawin din yun sa'yo. Pero tita, kung tatakbo ako, nang tatakbo kailan ko sila haharapin, tanong ko pilit na pinatatag ang aking boses. Kahit na ang totoo ay nanginginig ang aking buong katawan. Ang takot ang siyang nagpapakain sa kanila ng lakas. Kung magtatago ako, mas lalo nilang maiisip na nagtagumpay sila. Isipin mo ang anak mo, Dory. Hawak ni Tita Mercy ang aking magkabilang balikat. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Yan na lang ang natitirang alaala ng bago mong simula. Huwag mong hayaang mawala siya dahil sa galit mo. Napatitig ako sa aking tiyan, 4 na buwan na ngayon. Nararamdaman ko na ang mahinang pintig ng kanyang puso sa tuwing inilalagay ko ang aking kamay sa aking sinapupunan. Siya ang aking liwanag sa gitna ng madilim na kwentong ito. Gagawin ko ito para sa kanya, tita Bulong ko. Para hindi siya lumaking may dalang apel yido ng isang kriminal. Gusto kong malaman niya na ang kanyang ina ay hindi sumuko sa kawalan ng katarungan. Bago sumikat ang araw, palihim kaming umalis sa Batangas. Ngunit hindi ako bumalik ng Manila. Sa tulong ni Ate Ramos, lumipat ako sa isang maliit at liblib na barangay sa hangganan ng Cavite at Batangas. Dito walang nakakaalam kung sino ako. Nagpanggap akong isang simpleng biyuda na naghahanap ng tahimik na buhay. Habang lumilipas ang mga linggo, patuloy akong nagtatrabaho sa likod ng computer. Sa tulong ng isang tapat na IT specialist na dating tinulungan ko sa ospital, unti-unti naming pinasok ang database ng kumpanya ni Bianca. Doon ko natuklasan ang isang kahina-hinalang transaksyon. Ang kumpanya ni Bianca, ang Vanguard PR Solutions, ay tumatanggap ng milyon-milyong piso mula sa accounts ng Manalato Medical Center para sa mga promotional services na hindi naman talaga nangyayari. Ito ay isang klasikong paraan ng money laundering. Ginagamit ni Enzo ang kumpanya ng kanyang kasintahan upang ilabas ang pera ng ospital at iwasan ang buwis. Ngunit may isang bagay pa akong napansin sa mga dokumento. May isa pang pangalan na madalas pumirma sa mga release of funds kasama ni Bianca. Ares Valeriano, ang Chief Financial Officer ng aming kumpanya. Si Ares ay matalik na kaibigan ni Enzo mula pa noong kolehiyo. Siya ang taong pinagkakatiwalaan ni Enzo sa lahat ng aspeto ng pananalapi. Isang gabi habang tinitingnan ko ang mga social media accounts para sa mga posibleng koneksyon, may nakita akong isang larawan na ipinost ng isang mamahaling resort sa Palawan. Bagamat burado na ang orihinal na post, nakuha ng aking IT specialist ang backup file nito. Sa larawan makikitang magkasama sina Bianca at Ares. Hindi sila mukhang magkatrabaho lamang. Ang kanilang mga ngiti, ang paraan ng paghawak ni Ares sa baywang ni Bianca ito, ay isang pagpapakita ng relasyon na higit pa sa pagkakaibigan. Napatakip ako sa aking bibig habang dahan-dahang lumalabas ang katotohanan. Enzo, niloloko ka rin ang sarili mong mga tao, Bulong ko, na may kasamang kakaibang pakiramdam ng katarungan. Ang asawa kong ipinagpalit ako para sa isang tagapagmana ay walang kamalay-malay na ang babaeng pinoprotektahan niya at ang kaibigang pinagkakatiwalaan niya ay may sariling laro sa likod ng kanyang likod. Ngunit kailangan ko ng matibay na patunay. Isang ebidensya na hindi lang wawasak sa kanilang alyansa kundi magpapakita rin sa buong board of directors na ang kanilang bagong reyna ay isa palang impostor. Sa sandaling iyon, narinig ko ang kaluskos sa labas ng aking bintana.
Ang mga tuyong dahon ay tila tinapakan ng mabibigat na hakbang. Mabilis kong pinatay ang ilaw ng aking laptop at dahan-dahang sumilip sa maliit na siwang ng kurtina. Sa ilalim ng madilim na post ng ilaw, may isang lalaking nakatayo. Nakatingin siya ng direkta sa aking bintana habang hawak ang kanyang cellphone. Nagsimula na naman silang magmatsyag. Ang oras ko ay unti-unti nang nauubos. Hindi ako pwedeng manatiling target sa dilim. Kung patuloy ako magtatago, unti-unti akong mauubusan ng espasyo para huminga. Ang lalaking nakatayo sa labas ng bintana ko noong isang gabi ay isang babala. Alam nila ang bawat hakbang ko at hindi sila titigil hanggat hindi ako tuluyang nadodoble ang dusa. Kinabukasan sa halip na tumakbo, nagpasya akong gumawa ng isang mapangahas na hakbang. Sa tulong ni Ate Ramos, nakipag-ugnayan ako kay Nurse Elena, ang dating chief nurse ng emergency room sa Manaloto Medical Center. Si Elena ay isa sa mga pinakatapat na empleyado ng aking ama, ngunit sa pilitan siyang pinagretiro ni Doña Consuelo matapos kong maalis sa ospital. Nagkita kami sa isang maliit na kapilya sa labas ng Cavite. Nang makita ako ni Elena agad, siyang napaiyak at niyakap ako ng mahigpit. Dr. Dory, salamat sa Diyos at ligtas kayo, hikbi ni Elena habang nakatingin sa aking lumalaking tiyan. Nabalitaan ko ang nangyari sa inyo sa Manila. Napakawalang puso ni Enzo at ng kanyang ina. At ang bata, paano ang lagay mo? Mabuti ang lagay namin, Elena, malumanay kong sagot habang pinapatahan siya. Pero kailangan ko ang tulong mo. Ikaw lang ang may alam sa totoong nangyari sa pasyenteng namatay dahil sa palpak na pacemaker noong nakaraang buwan. Si Mang Nestor. Natigilan si Elena at bakas sa kanyang mukha ang takot. Tumingin siya sa paligid ng kapilya bago dahan-dahang nagsalita. Dr. Dory, natatakot ako. Nung gabi bago namatay si Mang Nestor, nakita ko si Aris Valeriano na pumasok sa supply room kasama ang isa sa mga medical representative ng supplier. May dala silang mga bagong kahon ng kagamitan. Nang suriin ko ang mga code, hindi sila tugma sa mga nakapasa sa quality control ng FDA. At pinilit nila kayong gamitin ang mga iyon, tanong ko habang pinipigilan ng galit sa aking dibdib. Opo. Sinabi ni Sir Enzo na kapag hindi namin ginamit, tatanggalan kami ng trabaho. At nang mangyari ang trahedya kay Mang Nestor, pinalitan nila ang logbook. Nilagyan nila ng peking pirma ninyo ang approval sheet para lumabas na kayo ang nag-utos na gamitin ang palpak na aparato paliwanag ni Elena habang nanginginig ang kanyang boses sa takot at galit. Elena, hawak mo ba ang orihinal na logbook? Tanong ko habang nakatitig sa kanyang mga mata. Dahan-dahang tumango si Elena. Binuksan niya ang kanyang lumang bag at inilabas ang isang maliit na notebook na may mga sulat kamay ng mga totoong detalye ng operasyon at ang mga serial number ng mga depektong aparato. Itinago ko ito bago nila ako piliting magretiro. Alam kong darating ang araw na hahanapin mo ito, Dr. Dory. Ang ama mo ang nagbigay sa akin ng pagkakataong maging nurse at hindi ko hahayaang sirain ng mga banyaga at ng mga walang pusong Manaloto ang ospital na itinayo niya sa pagmamahal. Nang hawakan ko ang logbook, naramdaman ko ang bigat ng husti siya sa aking mga kamay. Ito na ang unang piraso ng puzzle na magpapatunay na ang pagkawala ng lisensya ko ay isang malaking sabuatan. Salamat, Elena. Hinding-hindi ko malilimutan ang tulong mo, sabi ko habang niyayakap siya. Ngunit bago kami makalabas ng kapilya, narinig namin ang tunog ng humaharurot na sasakyan sa labas. Sumilip si Ate Ramos sa pinto at mabilis na bumalik na may bakas ng matinding kaba sa kanyang mukha. Dory, Elena, kailangan nating umalis sa likod bahay ng kapilya. May mga tauhan ni Enzo na paparating. Mukhang nasundan nila ang sasakyan ko, sigaw ni Ate Ramos. Hindi na ako nag-atubili. Hawak ang logbook at protektado ang aking tiyan, mabilis kaming lumabas sa likod na pinto, patungo sa masukal na bahagi ng sementer, sa likod ng kapilya. Ang bawat hakbang ko ay puno ng kaba, ngunit ang aking isip ay nananatiling alerto. Narinig namin ang sigawan ng mga lalaki sa loob ng kapilya. Hinahanap kami.
Sa gitna ng takot, alam kong ang katotohanang hawak ko ngayon ay may sapat na lakas upang protektahan kami basta't makaligtas kami sa gabing ito. Mabilis kaming nakasakay sa lumang sasakyan ni Ate Ramos bago pa man kami maabutan ng mga tauhan ni Enzo sa labas ng sementeryo. Ang tunog ng aming makina ay nilamon ng ingay ng kulog sa kalangitan. Habang nakaupo ako sa likod, yakap-yakap ang logbook na ibinigay ni Elena, dahan-dahang bumalik ang normal na paghinga ko. Ligtas kami sa ngayon. Dory, kailangan na nating simulan ang pagganti bago ka pa nila tuluyang makorner. Seryosong sabi ni Ate Ramos habang nakatitig sa daan patungo sa aming bagong safe house sa Cavite. Hawak mo na ang logbook ni Elena, pero kailangan pa natin ng ebidensya na mag-uugnay kay Enzo sa mga offshore accounts. Meron pa tayong isang alas, Ate Ramos. Malamig kong sagot habang binubuksan ang aking tablet. Si Bianca. Ipinakita ko sa kanya ang mga larawan ni na Bianca at Aris Valeriano sa resort sa Palawan, kasama ang mga log of transfers mula sa Vanguard PR Solutions patungo sa isang personal na account sa Switzerland sa ilalim ng pangalan ni Aris. Tingnan mo ito. Ang pera na ninanakaw nila sa ospital ay hindi lang napupunta sa bulsa ni Enzo. Ang malaking bahagi nito ay palihim na inililipat ni na Bianca at Aris sa sarili nilang account. Ginagamit lang nila si Enzo bilang taming shield para sa kanilang sariling plano, paliwanag ko. Napanghiti ng bahagya si Ate Ramos. Ibig mong sabihin habang abala si Enzo sa pagwasak sa iyo ang sarili niyang kasintahan at matalik na kaibigan, ay dahan-dahang kinukuha ang lahat sa kanya. Eksakto. At may mas matindi pa, sabi ko habang binubuksan ang isa pang file, isang medical record, na nakuha ng aking IT specialist mula sa isang pribadong OB/GYN clinic sa Bonifacio Global City. Ito ang prenatal record ni Bianca. Ayon sa ultrasound at gestational age ng kanyang dinadala, 4 na buwan na siyang buntis. 4 na buwan, kunot noong tanong ng abogado. Pero ang sabi ni Enzo noong gabi ng anibersaryo ninyo, 3 buwan pa lang. Dahil iyon ang pinalabas ni Bianca para isipin ni Enzo na siya ang ama ng umiti ako ng may halong pait. 4 na buwan na ang nakalipas, nasa labas ng bansa si Enzo para sa isang medical convention sa Singapore sa loob ng 2 linggo. Sino ang kasama ni Bianca sa Manila noong mga panahong yon, batay sa mga hotel bookings na nakuha ko? Si Aris Valeriano. Napaawa ang labi ni Ate Ramos, ang bata. Hindi kay Enzo. Hindi kay Enzo. Ang tagapagmana na ipinagmalaki ni Doña Consuelo ang dahilan kung bakit nila ako itinapon na parang basura sa harap ng lahat ng investors ay anak ng ibang lalaki. Anak ng CFO na dahan-dahang nagnanakaw ng kanilang kumpanya. Naramdaman ko ang isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Ang karma ay hindi na kailangang hintayin ng matagal. Ito ay dahan-dahang gumagawa ng sarili nitong daan sa pamamagitan ng kasakiman ng aking mga kaaway. Ano ang susunod nating hakbang? Dory, tanong ni Ate Ramos, ipadadala natin ang mga dokumentong ito kay Enzo, pero hindi lahat. Bibigyan natin siya ng kaunting pahiwatig. Gusto kong makita kung paano magsisimulang magduda ang isang taong akala niya ay kontrolado niya ang lahat ng bagay. Sabi ko habang nakatingin sa labas ng bintana, kung saan ang ulan ay unti-unti nang tumitila. Gusto kong maranasan ni Enzo ang pakiramdam ng unti-unting pagkawasak ng tiwala. Gusto kong maramdaman niya ang takot na naramdaman ko noong gabi ng aming anibersaryo. At higit sa lahat, gusto kong makita kung paano mag-aaway-away ang mga ahas sa loob ng sarili nilang pugad. Ang pinakamahirap na bahagi ng paghihintay ay ang panonood sa pagkasira ng iyong mga kaaway nang hindi ka gumagawa ng ingay. Sa aming ligtas na taguan sa Cavite araw-araw, kung sinusubaybayan ang mga balita tungkol sa Manaloto Medical Center. Ayon sa aking impormante, nagpadala kami ng isang hindi kilalang email kay Enzo. Naglalaman ito ng isang kopya ng hotel booking ni na Bianca at Aris sa Palawan, kasama ang nakatagong prenatal record na nagpapakita ng totoong buwan ng pagbubuntis ni Bianca. Walang ibang sulat, walang pagbabanta,
isang tahimik na bomba na sapat na magtanim ng lason sa kanyang isipan. Hindi nga ako nagkamali. Tori, tingnan mo ito, tawag sa akin ni Tita Mercy habang itinuturo ang telebisyon na nagbabalita tungkol sa isang kaguluhan sa opisina ng Manaloto Medical Center sa Makati. Ayon sa ulat, nagkaroon ng matinding sigawan sa loob ng boardroom sa pagitan ni Enzo at Aris. Bagamat pinalabas ng kanilang PR team na ito ay simpleng diskasunduan sa negosyo, alam kong nagsimula ng gumana ang lason ng pagdududa. Nababaliw na si Enzo na tutuwang sabi ni Ate Ramos na kararating lang mula sa Maynila. Sinasabi ng aking mga contacts sa loob na hiningi ni Enzo ang isang hiwalay na DNA test para sa dinadalang anak ni Bianca. Ngunit tumangi si Bianca, sinabing ito ay insulto sa kanyang pagkababae. Ngayon, hindi na sila nag-uusap. At paano naman si Ares? Tanong ko habang naghahanda ng gatas para sa aking sarili. 6 na buwan na ang aking tiyan at mas lalo kong nararamdaman ang bigat nito. Ngunit kasabay nito ay ang paglago ng aking lakas. Si Ares ay dahan-dahan nang nag-uurong ng kanyang mga share. Mukhang nararamdaman niyang mabubunyag ang kanilang sabuatan ni Bianca, kaya gusto na niyang kunin ang pera at tumakas palabas ng bansa bago pa magkabistuhan sagot ni Ate Ramos. Ngunit hindi natin pwedeng hayaang mangyari yon. Kung makakaalis si Aris kasama ang pera, hindi natin mababawi ang mga ninakaw nila sa ospital. Hindi siya makakaalis, malamig kong sabi. Dahil bago pa man niya mailipat ang huling bahagi ng pondo, ipapadala na natin sa Securities and Exchange Commission, SEC, at sa Department of Justice, DOJ, ang lahat ng hawak nating ebidensya ng fraud at money laundering. Kasama ang logbook ni Elena at ang mga peking pirma ko. Pero Dory, pag-aalala ng aking tiyahin, kapag ginawa mo yan, madadamay ang pangalan ng ospital na itinayo ng tatay mo. Baka tuluyan itong bumagsak. Humarap ako kay Tita Mercy at hinawakan ang kanyang kamay. Tita, minsan kailangang gibain ang isang sirang gusali para muling maitayo ang isang mas matatag na pundasyon. Ang ospital ng tatay ko ay kilala sa pagtulon sa mahihirap. Ibabalik ko ang reputasyong iyon kapag naalis ko na ang mga anay na sumisira rito. Sa sandaling iyon nakatanggap ako ng isang tawag mula sa isang hindi pamilyar na numero. Nang sagutin ko ito, narinig ko ang boses ng isang babaeng umiiyak. Dory, tulungan mo ako. Si Bianca. Ang boses ng babaeng dating ng insulto sa akin, ang babaeng umapak sa sapatos ng aking anak, ay puno ngayon ng takot at kawalang pag-asa. Bakit ka tumatawag sa akin, Bianca? Tanong ko ng walang emosyon. Si Enzolo. Sinasaktan niya ako, Dory. Nalaman niya ang tungkol sa amin ni Aris. Ikinulong niya ako sa bahay at kinuha ang passport ko. Natatakot ako para sa buhay ko at sa bata. Alam kong marami kang alam. Tulungan mo akong makatakas at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ebidensya laban sa kanya. Napatitig ako sa kawalan. Ang aking kaaway ay lumalapit sa akin para sa kaligtasan. Ito ba ay isang bitag o ang simula ng kanilang huling pagbagsak? Ang boses ni Bianca sa kabilang linya ay parang isang sugatang hayop na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Ngunit hindi ako isang hangal na basta-basta maniniwala sa isang taong naging kasabwat sa pagwasak ng aking buhay. Bakit kita tutulungan, Bianca? Malamig kong tanong habang pinapakinggan ang kanyang mga hikbi. Nakalimutan mo na ba kung paano mo inapakan ang sapatos ng anak ko sa harap ng lahat? Nakalimutan mo na ba kung paano ninyo ako itinapon na parang basura sa kalsada? Dory, patawarin mo ako. Nakamali ako. Nabulag ako sa pera at kapangyarihan sigaw niya sa gitna ng iyak. Pero seryoso ako. Si Enzo, wala na siya sa sarili. Pinagbantaan niya akong papatayin kapag napatunayan niyang hindi sa kanya ang bata. At si Aris, iniwan na ako. Kinuha niya ang kalahati ng pondo at nagtatago na ngayon. Ako lang ang maiiwan dito para harapin ang galit ni Enzo. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ko ang mahinang sipa ng aking anak sa loob ng aking tiyan. Isang paalala na ako ay isang ina, ngunit ako rin ay isang biktima na naghahanap ng katarungan.
Kung gusto mong tulungan kita, Bianca, kailangan mong gawin ang lahat ng sasabihin ko, utos ko. Ipadala mo sa akin ang lokasyon ng dokumento ng paglipat ng mga ari-ari ng ospital patungo sa offshore account ni Enzo. At kailangan mong humarap sa pulisya para mag-execute ng affidavit. Gagawa ko, Dory. Kahit ano basta. Iligtas mo lang ako at ang anak ko. Matapos ibigay ang mga detalye, pinatay ko ang tawag. Humarap ako kay Ate Ramos, na kanina pa nakikinig sa aming usapan. Dory, mapanganib ito. Maaring gamitin ni Enzo si Bianca para maakit ka palabas ng iyong safe house. Babala ni Ate Ramos, alam ko Ate Ramos. Kaya hindi ako ang pupunta roon nang umiti ako ng bahagya. Ipapadala natin ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation, NBI. Gagamitin natin ang reklamo ng domestic violence at illegal detention para pasukin ang bahay ni Enzo. Doon natin kukunin ang lahat ng ebidensya bago niya ito masira. Napakagandang plano, pagsang-ayon ng abogado. Sa ganitong paraan, hindi ka malalagay sa panganib. At ang batas mismo ang gagawa ng trabaho para sa atin. Kinabukasan, isinagawa ang operasyon. Sa pamamagitan ng koordinasyon ni Ate Ramos, sa mga awtoridad sinalakay ng NBI ang bahay ni Enzo sa isang eksklusibong subdivision sa Makati. Napanood ko ang balita sa telebisyon. Nakita ko kung paano inilabas ng mga pulis si Bianca na umiiyak habang si Enzo naman ay nakapandungaw sa bintana, galit na galit at may hawak pang baso ng alak habang kinakausap ng kanyang mga abogado. Sa sumunod na araw opisyal na nagbigay ng pahayag si Bianca sa NBI. Inamin niya ang lahat ng sabwatan, ang paggamit ng pekeng kagamitan ng pagnanakaw ng pondo at ang pag-frame up sa akin upang ako ang mabilanggo. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang reaksyon ni Doña Consuelo. Sa isang live press conference, umiiyak niyang itinanggi ang lahat ng akusasyon at isinisi ang lahat kay Bianca at sa aking sarili. Ang pamilya Manaloto ay biktima lamang ng dalawang mapagpanggap na babae, sabi ni Doña Consuelo sa harap ng mga kamera. Isadora at Bianca, sila ang magtulungan para sirain ang pangalan ng aking anak. Haharapin namin sila sa korte, napatitig ako sa screen. Ang kapal ng mukha ng matandang ito ay walang kapantay, ngunit hindi ko sila hahayaang makalusot sa huling pagkakataon. Ate Ramos, ihanda ang lahat ng dokumento para sa susunod na linggo, sabi ko, habang pinapatay ang telebisyon. Panahon na para bumalik ako sa Manila. Ang hangin sa Manila ay may ibang amoy ngayong araw. Hindi na ito amoy ng takot o ng kahihiyan, kundi amoy ng nalalapit na paghuhukom. Pumunta ako sa opisina ng Securities and Exchange Commission, SEC, kasama si Ate Ramos at dalawang bodyguard na ibinigay ng aking pamilya para sa aking seguridad. Siyam na buwan na ang aking tiyan. Malaki, mabigat at malapit nang isilang ang aking anak. Ngunit ang aking isip ay mas matalas pa sa scalpel ng isang surgeon. Dory, handa ka na ba? Tanong ni Ate Ramos habang papasok kami sa elevator ng gusali sa Makati kung saan gaganapin ang emergency board meeting ng Manaloto Medical Center. Higit pa sa handa, Ate, sagot ko habang inaayos ang aking formal na kasuotan. Isang simpleng maternity dress na kulay navy blue, ngunit may dalang pambihirang autoridad. Ang layunin ng meeting ngayong araw ay ang formal na pagbebenta ng ospital sa isang dayuhang consortium. Ito ang huling hirit ni Enzo at ni Doña Consuelo upang makuha ang pera at tuluyang makatakas sa mga kasong isinampa ni Bianca at ng pamilya ng pumanaw na pasyenteng si Mang Nestor. Nang bumukas ang pinto ng boardroom, tumigil ang lahat sa pagsasalita. Si Enzo na mukhang haggard, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata at amoy alak pa rin kahit umaga, ay napatayo mula sa kanyang upuan. Si Doña Consuelo naman ay napaatras habang hawak ang kanyang kwintas na perlas parang nakakita ng multo. Isadora, gulat na, sabi ni Enzo. Anong ginagawa mo rito? Wala ka ng karapatan sa ospital na ito? Tinanggalan ka na ng lisensya at ng posisyon
Dahan-dahan akong naglakad patungo sa dulo ng lamesa, kung saan nakaupo ang pinuno ng dayuhang consortium na bibili sana ng ospital. Naupo ako sa isang bakanteng upuan nang walang pag-aalinlangan. Mali ka, Enzo. Malumanay ngunit madiin kong sabi. Maaaring kinanggalan ninyo ako ng lisensya sa pamamagitan ng inyong mga pekeng dokumento. Ngunit hindi ninyo matatanggal ang aking karapatan bilang pangunahing shareholder ng ospital na ito. Inilapag ni Ate Ramos ang isang makapal na folder sa harap ng mga investors at board members. Ayon sa orihinal na kasunduan ng aking yumaong ama, si Dr. Manuel Manaloto, patuloy ko ang 60% ng kabuuang shares ng ospital ay direktang ipinamana sa akin. At ayon sa Section 12 ng kontrata, ang anumang benta o paglipat ng ari-arian ng ospital ay walang bisa kung walang nakasulat na pahintulot mula sa akin o kung mapapatuna yang may naganap na panloloko sa panig ng pamunuan. Kasinungalingan sigaw ni Doña Consuelo habang nanginginig ang kanyang boses. Peke ang dokumentong yan. Kami ang nagpapatakbo ng ospital na ito sa loob ng 10 taon. Ang peke Doña Consuelo ay ang pirma ko sa mga loan agreements na ginamit ninyo para bumili ng mga depektong aparato sagot ko habang tinititigan siya ng direkta sa kanyang mga mata. Kasama rin sa folder na yan ang orihinal na logbook ni Nurse Elena, ang listahan ng mga serial number ng mga peking aparato at ang opisyal na pahayag ni Bianca sa NBI na nagpapatunay na kayo ni Enzo ang nag-utos na i-frame up ako. Nagsimulang magbulungan ang mga board members at ang mga dayuhang investors. Ang kinatawan ng dayuhang consortium ay dahan-dahang tumayo, isinara ang kanyang folder at tumingin kay Enzo. Mr. Manaloto, we cannot proceed with this acquisition. There is too much legal and financial risk. The deal is off, sabi ng dayuhan, bago lumabas ng boardroom kasama ang kanyang mga tauhan. Hindi sandali habol ni Enzo, ngunit hindi na siya nilingon ng mga ito. Humarap si Enzo sa akin puno ng galit at desperasyon. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking lamesa. Isadora, sisirain mo ba talaga ako? Ako na asawa mo, galit niyang bulong. Asawa, tiningnan ko siya ng may matinding hamon. Iniwan mo ako sa kalsada habang daladala ko ang anak mo, Enzo. Nayon oras na para maranasan mo kung paano mawala ng lahat. Bago pa man siya makasagot, bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok ang mga tauhan ng pulis. Siya kasama ang kinatawan ng SEC at DOJ. Mr. Lorenzo Manaloto and Doña Consuelo Manaloto, you are under arrest for corporate fraud, money laundering, and complicity in reckless imprudence resulting in homicide. Pahayag ng pinunong pulis. Nagsimula ang kaguluhan sa loob ng opisina habang pinapoposan si Enzo at ang kanyang ina. Ang kanilang pagbagsak ay naganap sa mismong lugar kung saan nila binuo ang kanilang mga kasakiman. Ang bawat tunog ng kadena ng posas sa mga kamay ni na Enzo at Doña Consuelo ay parang musika na naghatid ng kapayapaan sa aking pagkatao. Habang pinapanood ko silang kinakaladkad palabas ng boardroom, nakita ko ang tuluyang pagguho ng kanilang mundo. Isadora, hindi pa ito. Tapos babalik ako. Gagawin ko ang lahat para makuha ang anak mo. Galit na sigaw ni Enzo habang pilit na pumipiglas sa mga pulis. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Ngunit hindi ako natakot. Tiningnan ko siya ng may malamig na ngiti. Ang anak ko ay hindi kailanman magkakaroon ng ama na isang kriminal, Enzo. Huwag mong kalimutan yan. Si Doña Consuelo naman ay tuluyan ng nawala ng lakas. Ang kanyang maranyang anyo ay napalitan ng isang matandang babaeng umiiyak at nagtatago ng kanyang mukha sa mga kamera ng media na nag-aabang sa labas ng gusali. Ang hiya na palagi nilang kinatatakutan ay tuluyan ng dumikit sa kanilang pangalan habang buhay. Matapos ang kaguluhan, naiwan kaming dalawa ni Ate Ramos sa loob ng boardroom. Naupo ako, naramdaman ko ang matinding pagod. Ngunit kasabay nito ay ang isang malalim na ginhawa. Dory, nagawa natin, nakangiting, sabi ni Ate Ramos habang tinapik ang aking balikat. Nakuha na natin ang kontrol sa ospital.
Bukas na bukas magsasagawa tayo ng press conference para linisin ang pangalan mo at i-anunsyo ang muling pagbubukas ng Manaloto Medical Center sa ilalim ng bagong pamunuan. Salamat, Ate Ramos. Kung hindi dahil sa inyo at sa alaala ng tatay ko, baka sumuko na ako noong gabing yon. Emosyonal kong sagot. Ngunit bago pa man kami makapagsimula sa aming plano para sa bukas, naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking puson. Isang kakaibang sakit na nagmula sa aking likod patungo sa aking tiyan. Napahawak ako sa lamesa, dahan-dahang napaupo sa sahig. Dory, anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Ate Ramos habang mabilis na lumalapit sa akin. Naramdaman ko ang pagbasa ng aking kasuotan. Ang panubigan ko ay pumutok na. Ang bata, Ati, mangangganak na ako bulong ko habang pinipilit na huminga ng malalim sa kabila ng matinding sakit. Mabilis tumawag kayo ng ambulan. Siya sigaw ni Ate Ramos sa mga staff sa labas. Habang nakahiga ako sa stretcher ng ambulansya, patungo sa mismong ospital ng aking ama, hawak-hawak ko ang aking tiyan. Sa kabila ng sakit ng panganganak, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas. Ang aking anak ay isisilang sa isang bagong mundo, isang mundong malaya, na sa anino ng kasinungalingan ng mga Manaloto. Habang papasok ang ambulansya sa emergency bay ng Manaloto Medical Center, nakita ko ang mga pamilyar na mukha ng mga doktor at nurses na dati kong nakatrabaho. Sila ay nag-aabang sa akin hindi bilang mga kaaway, kundi bilang mga kasamahan na handang tumulong sa muling pagsilang ng aking buhay at ng aking anak. Dr. Dory, nandito na kami. Ligtas ka na, sabi ng isa sa mga resident doctors habang mabilis kaming pinapasok sa delivery room. Dito sa lugar kung saan na itatag ang aking propesyon, magsisimula ang aking bagong papel sa buhay, ang maging isang ina. Ang sakit ng panganganak ay parang bawat hapdi ng nakaraan na unti-unting pinipiga palabas ng aking katawan. Sa loob ng delivery room ng Manaloto Medical Center, naririnig ko ang tibok ng puso ng aking anak sa monitor, kasabay ng aking mabilis na paghinga. Umiyak ka, baby? Pakiusap, umiyak ka, bulong ko sa aking sarili habang pinipilit ang huling lakas. Nang marinig ko ang unang iyak ng aking anak, isang malakas at malusog na iyak na pumuno sa buong silid tuluyan. Nang umagos ang aking mga luha, isang malusog na sanggol na lalaki. Inilagay ng doktor ang aking anak sa aking dibdib. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang init ng kanyang balat at ang marahang paggalaw ng kanyang maliliit na kamay. Salamat Diyos ko, hikbi ko habang hinahalikan ang kanyang noo. Nandito na si nanay. Ligtas ka na, anak. Pinangalanan ko siyang Manuel, sunod sa pangalan ng aking yumaong ama. Siya ang simbolo ng aking muling pagkabuhay at ang bagong simula ng aming pamilya. Habang nagpapahinga ako sa aking silid sa ospital, makalipas ang 2 araw, dinalaw ako ni Ate Ramos. Dala ang mga pinakabagong balita mula sa korte. Dory, tapos na ang unang pagdinig para sa kaso ni na Enzo at Doña Consuelo, panimula ng abogado, habang tinitingnan ang natutulog na si Manuel sa aking tabi. Tinanggihan ng korte ang kanilang petisyon para sa piyansa dahil sa bigat ng kasong corporate fraud at complicity in reckless imprudence. Mananatili sila sa kulungan habang gumugulong ang lilitis. Nakahinga ako ng malalim. At si Bianca, dahil sa kanyang pagiging state witness at sa kanyang pagbubuntis, pinayagan siyang sumailalim sa hospital arrest sa ngayon. Ngunit ang mas matinding balita ay si Aris Valeriano. Nahuli siya ng mga awtoridad sa paliparan ng Clark habang sinusubukang tumakas gamit ang peking passport. Nabawi rin ng pulisya ang malaking bahagi ng pondong itinago niya sa Switzerland. Ang bawat detalye ay parang mga piraso ng puzzle ng karma na dahan-dahang nabubuo. Ang mga taong nagtulungan para sirain ako ay sila-sila rin ang nagwasak sa isa't isa dahil sa kanilang sariling kasakiman. Si Enzo ay iniwan ng kanyang kasintahan at ng kanyang matalik na kaibigan. Si Doña Consuelo ay nawala ng kayamanan at ng danggal.
At si Bianca ay kailangang harapin ang katotohanan na ang kanyang anak ay lalaking may dalang pangalan ng isang taksil. Dr. Dory may kumatok sa pinto. Pumasok si Nurse Elena kasama ang ilang mga doktor at empleyado ng ospital. May dala silang mga bulaklak at isang maliit na cake para sa aking panganganak. Nandito kami para batiin ka Dr. Dory, nakanghiting sabi ni Elena. At para sabihin na handa na ang buong staff para sa muling pagbubukas ng ospital sa susunod na linggo, hinihintay ka na ng mga pasyente mo. Tumingin ako sa kanila sa mga taong nanatiling tapat sa prinsipyo ng medisina at sa alaala ng aking ama. Sa kabila ng lahat ng dumi at kasama ang dinala ng mga manaloto, ang pundasyon ng ospital na ito ay nanatiling matatag dahil sa mga taong nagmamahal dito. Salamat sa inyong lahat, emosyonal kong sabi habang hawak ang kamay ng aking anak. Ibubuhos ko ang natitira kong buhay para sa ospital na ito at para sa kapakanan ng mga nangangailangan. Hindi ko kayo bibiguin. Ang gabi ng aking pagbagsak sa Makati ay parang isang masamang panaginip na lamang ngayon. Sa bawat paghinga ng aking anak na si Manuel, nararamdaman ko ang pagsisimula ng isang bagong araw, isang bukas na puno ng pag-asa, katarungan at tunay na pagmamahal. Ang sikat ng araw sa labas ng aking opisina sa Manaloto Medical Center ay nagdadala ng isang kakaibang init. Isang init na nagpapahiwatig ng tuluyang paggaling ng mga sugat ng nakaraan. Isang taon na ang lumipas mula nang maganap ang gabi ng paghuhukom para sa mga manaloto. Ayon sa huling desisyon ng korte, nahatulan si Enzo ng 15 taong pagkabilanggo nang walang posibilidad ng piyansa dahil sa matinding kaso ng corporate fraud at malaking pananagutan sa pagkamatay ng pasyente ng si Mang Nestor dahil sa pekeng pacemaker. Si Doña Consuelo naman, dahil sa kanyang katandaan at lumalalang sakit sa puso, ay inilagay sa ilalim ng house arrest. Ngunit ang lahat ng kanyang personal na ari-arian at mga lupain ay kinumpiska ng korte upang ipambayad sa mga biktima ng kanilang panloloko. Si Bianca naman ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya sa correctional facility, habang ang kanyang anak na napatunayan sa DNA test na anak na ni Aris Valeriano ay inilagay sa pangangalaga ng kanyang mga kamag-anak sa probinsya. Si Aris ay nahatulan din ng mahabang taon sa kulungan sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Ang bawat isa sa kanila ay nakuha ang karapat-dapat na karma na itinanim nila sa pamamagitan ng kanilang sariling kasakiman. Dr. Dory, narito na po ang mga dokumento para sa bagong pediatric wing ng Ospital Masa, yang ulat ni Nurse Elena, habang inilalapag ang mga folder sa aking lamesa. Salamat, Elena. Pakisabi sa accounting na i-release na ang pondo para sa libreng gamot ng mga batang pasyente mula sa mga komunidad ng mga informal settlers na yung hapon nakang itikong sagot. Ngayong araw, ang Manaloto Medical Center ay hindi lamang isang simpleng ospital. Ito ay naging isang kanlungan ng pag-asa para sa mga mahihirap at nangangailangan ng eksaktong pangarap na binuo ng aking yumaong ama na si Dr. Manuel Manaloto. Ibinalik ko ang aming orihinal na misyon, ang maglingkod ng may yuse, tapat na puso, at walang hinihintay na kapalit mula sa mga walang kakayahang magbayad. Narinig ko ang mahinang katok sa pinto. Bumukas ito at pumasok si Tita Mercy, hawak ang kamay ng aking isang taong gulang na anak na si Manuel. Nanay, masayang sigaw ni Manuel habang dahan-dahang naglalakad patungo sa akin gamit ang kanyang maliliit na hakbang. Agad ko siyang binuhat at naramdaman ko ang kanyang mahigpit na yakap sa aking leeg. Ang kanyang mga mata ay kasingkinang ng mga bituin, walang bakas ng anumang sakit o pait na pinagdaanan ko bago siya isilang. Anak, napakalaki mo na bulong ko habang hinahalikan ng kanyang pisni. Dory, may naghahanap sa iyo sa lobby, sabi ni Tita Mercy nang may banayad ng ngiti. Ang pamilya ng pumanaw na si Mang Nestor, gusto kanilang pasalamatan bago sila umuwi sa kanilang probinsya. Ibinigay ko muna si Manuel kay Tita Mercy at mabilis akong bumaba sa lobby ng ospital. Doon nakita ko ang biyuda ni Mang Nestor kasama ang kanyang mga anak.
Nang makita nila ako agad, silang lumapit at humawak sa aking mga kamay na may kasamang mga luha ng pasasalamat. Dr. Dory, maraming salamat po. Dahil sa tulong ninyo sa kaso, nakuha namin ang katarungan para sa aking asawa. At salamat din po sa libreng pag-aaral na ibinigay ninyo sa aking mga anak, hikbi ng biyuda. Alang anuman po, sagot ko habang pinatatahan sila. Ang katarungan ay hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng naging biktima ng kasakiman. Ang ospital na ito ay palaging bukas para sa inyong pamilya. Habang pinapanood ko silang maglakad palabas, ng ospital tumayo ako sa harap ng glass wall ng lobby. Tanaw ko ang malawak na kalangitan ng Manila. Ang bawat ulap ay dahan-dahang hinahawi ng liwanag ng araw. Naramdaman ko ang kamay ni Ati Ramos sa aking balikat na dahan-dahang lumapit sa akin. Dory, kung nakikita ka ng tatay mo ngayon, tiyak na napakapike ng kanyang ngiti sa kaitaasan. Nagawa mo ang higit pa sa inaasahan niya, sabi ng matandang abogado. Salamat, Ati Ramos. Ngunit ang tagumpay na ito ay hindi lang para sa nakaraan, kundi para sa hinaharap ng aking anak. Sagot ko. Tiningnan ko ang maliit na puting sapatos na nakalagay ngayon sa isang glass frame sa aking opisina. Sa itaas ang sapatos na dating inapakan ni Bianca sa Makati. Hindi na ito simbolo ng aking kahihiyan o ng aking pagbagsak. Ito ay naging simbolo ng aking lakas, ng aking dignidad at ng aking pagiging isang ina na hindi sumuko sa gitna ng unos. Ako si Isadora Dory Manaloto. Isang cardiologist, isang anak biktima na lumaban at igit sa lahat, isang tapat na nanay. Ang aking kwento ng sakit ay natapos na. Ngayon ay ang simula ng aming buhay na puno ng pag-ibig, katarungan at bagong bukang liwayway.